Meron pong isang malaking deal ang muntik na pong mangyari pero tinanggihan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang tangkang pagbili ni Ripple kay Circle. Oo, si Circle. Ito po ang issuer ng USDC na stablecoin. Umabot na po sa 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang alok ni Ripple pero tinanggihan ito ni Circle. Bakit nga ba? Ano po ang dahilan? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyari sa pagitan ng Ripple at ang Circle. Ayon po sa mga ulat ay nag-alok si Ripple ng takeover deal kay Circle na nagkakalaga ng 4 hanggang 5 billion dollars. Pero ang sagot po ni Ripple, isang malutong na hindi. Para kay Circle, kulang daw ang halagang iyon kumpara sa tunay na halaga ng kanilang kumpanya. Kaya imagine mo kung ikaw si Circle na may hawak ng pangalawang pinakakilalang stablecoin sa buong mundo, yan po si USDC, tapos may mag-aalok sa'yo ng presyo na sa tingin mo ay hindi sapat, syempre hindi mo agad-agad ibebenta ang kumpanya mo, di ba? Ngayon ay ano po ang position ni Circle ngayon sa market? Si Circle ang issuer ng USDC, isang stablecoin na nakapeg o nakadikit sa US dollar. Sa ngayon si Tether o USDT pa rin ang hari ng stablecoin market na may 66% na market share. Pero si USDC ay may solid na 28% na hawak. Hindi ito maliit at sa gitna ng mga pagbabago sa regulasyon sa Amerika, lalong umiinit po ang kompetisyon sa pagitan ng mga crypto firms para makakuha ng malaking bahagi ng stablecoin pie. Ngayon is ano po ang plano ng Circle sa halip na ibenta ang kumpanya? Yan, imbis po na ibenta ang sarili ay mas pinili po ni Circle na ituloy ang kanilang IPO or Initial Public Offering. Para sa mga hindi po pamilyar, ang IPO ay kapag ang isang private company ay nagde-decide na magbenta ng shares nito sa publiko sa stock market. Yan po ang IPO. Ang target po nila ay makapasok sa New York Stock Exchange gamit ang ticker na CRCL. Noong simula po ng taong 2025, nag-submit po si Circle ng kanilang prospectus sa SEC or Securities and Exchange Commission ng Amerika. Malaking hakbang ito dahil hindi ibig sabihin ay gusto ni Circle na mas lumawak pa ang kanilang operasyon at makakuha ng mas maraming investors sa legal at regulated na paraan. Ngayon ay bakit naman po gustong bilhin ni Ripple itong si Circle? Ayan. Alam natin na si Ripple ay hindi po basta-basta na isang crypto company lamang. Matagal na po niyang gustong palawakin ang kanyang sakop dito sa mundo ng stablecoins. Kamakailan lamang ay naglabas po sila ng sarili nilang RLUSD na stablecoin na kasalukuyang may market cap na higit sa $310 million. Pero kung makukuha po niya si Circle, panalo agad siya ng access sa USDC. Kasama na rin ang mga partnerships, infrastructure at market share nito. Para bang shortcut ito papunta sa pagiging dominant player sa stablecoin market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Genius Act. Yan, paano po naapektuhan ang crypto market ng Genius Act? Habang nagpapatuloy po ang drama sa pagitan ni Ripple at ni Circle, may isa pang mahalagang factor na dapat po nating bantayan. At ito po ay ang tinatawag na Genius Act. Isa po itong panukalang batas sa Amerika na layuning magbigay ng malinaw na regulasyon sa stablecoins. Kapag naging batas po ito, magbabago po ang laro sa stablecoin space. Dahil dito, maraming malalaking kumpanya, kasama na ang mga bangko sa Wall Street at mga kilalang crypto firms ang nagsisimula ng gumawa ng sarili nilang dollar-backed stablecoins. Ibig sabihin ay mas lalong titindi ang kompetisyon. Ngayon is bakit hindi pa rin ibinenta ni Circle kahit may pressure? Sa kabila po ng lahat ng ingay ay nanindigan pa rin ang Circle. Ayon sa kanilang tagapagsalita, Circle is not for sale.
Our long-term goals remain the same. Yan, simple pero matatag ang pahayag. Gusto po ni Circle na magpatuloy bilang independent company. Naniniwala po sila na mas makakabuti ito sa kanilang long-term vision kaysa ibenta ang kumpanya. At kung tutuusin, kung makakapasok na sila sa stock market, posibleng mas mataas pa ang valuation nila kaysa sa $5 billion na inialok ni Ripple. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, una sa lahat ay maganda ito para sa transparency. Ipinapakita na may mga crypto companies na hindi lang basta nagpapadala sa malaking pera. Gusto rin nilang panindigan ang kanilang mission at saka pangarap bilang isang independent na kumpanya. Para po sa mga Pinoy traders, mas magiging competitive po ang stablecoin market. Posibleng mas bumaba ang fees o mas gumanda ang mga services na inaalok ng mga platforms na gumagamit po ng USDC. At kapag lumawak po ang adoption ni USDC dito po sa Asia at sa Pilipinas, mas maraming choices tayong mga investors pagdating sa stable at saka low volatility na mga crypto assets. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay tama lang na hindi agad-agad pumayag si Ripple sa alok. Hindi po pumayag agad si Circle sa alok ni Ripple. Oo, malaking halaga na ang $5 billion. Pero kung naniniwala kang mas malaki pa ang potensyal ng kumpanya mo, mas mainam na panindigan mo ito. Ipinapakita rin nito na seryoso si Circle sa pag-regulate ng kanilang operation at gustong maging bahagi ng lehitimong financial system sa Amerika. Isa rin itong sinyalis na ang mundo ng crypto ay unti-unti nang nagiging mas mature at saka regulated. At para po sa atin na nasa Pilipinas, dapat nating bantayan ang mga stablecoin projects tulad ni USDC, RLUSD at saka USDT. Dahil sila ang maaring magbigay sa atin ng stable na paraan ng pagtanggap ng remittance, pag-iipon ng value at pag-trade ng crypto ng mas ligtas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.